Eto, nagsalita na po si General Torre matapos masibak sa pwesto bilang PNP chief. Nako po, ang lungkot niya. Nung una, ang saya-saya, nakangiti lang talaga siya. Pag nagsasalita, grabe yung ngiti niya, abot tayo nga. Pero ngayon, ang lungkot niya. Akalain mo ang bilis niya, naging PNP chief. Pero, 2 buwan lang mahigit, ayon, binawi na sa kanya. At ito po, ang sinasabi niya, tungkol po, ito yung parang pamamaalam ata niya, pero baka naman bigyan naman siya ng ibang pwesto, di ba? Ito, panoorin po natin si PNP chief. Ang lungkot kasi niya, kawawa naman talaga. Salamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional and provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police. Ba't ang tamlay? Di ba nasanay na tayo yung papang niya, di ba? Champion pa ng boxing yan, di ba? Lagi nakangiti. Di ba lagi nakangiti yan, tapos nakaangat pa yung dito. Pag naglalakad, yung makikita mo kung gaano siya kayabang. Pero ngayon, kawawa naman. Sabi pa naman ng mga supporters niya, best PNP chief daw talaga to. Aba, maraming bumilib dito. Pag tumakbong senador daw to, mananalo daw to. O baka tumakbong senador daw to, balibalita ha kasi talagang sikat siya. Pero si Senator Bato de la Rosa ay natanong po tungkol dyan kay Torre. At balibalita, nag-uusap din sila nakaraan. Ano kayang napag-usapan? Ito po, panoorin po natin kung ano po yung naging reaction po ni Senator Bato de la Rosa. Ay alam po natin na balibalita ay siya yung isusunod na dalhin o aristuhin ni Torre. Balibalita nakaraan, di ba? Siya na yung isusunod para dalhin sa ICC. Ito, video. So it just goes to show na kulang pang iba. That's the reality sa vision. Anytime you can be relieved. So you have to be ready. Pero sir, may information ba kayo kung bakit siya tinanong? So now, may mga hati-hata lang kung I don't want to speculate further. Bahala na kung sila na, wala ka nang dapat ang magbigay ng paliwanag. Bakit? Hintay na lang natin. Sir, na dapat gawin ng PNP para hindi ma-apektuhan yung moral ng mga pulis? Sa nangyari? Actually, sanay na ang PNP dyan. Yung mga mabilis na turnover ng liderado. Sanay na ang PNP dyan. PNP as an organization is very flexible. It can adjust, it can adapt to the unexpected na mangyayari. So yung umabuso daw siya, si General Torres, kaya daw po siya nasibak. Umabuso? Sa pag-a-assign na doon. I don't know. May abuso na rin. During my time, I am going to share with you the relationships between the chief PNP and the president. And even the president orders ay parang lang nakita I don't know hindi ako siya Sir, what do you think? General Nartates. General Nartates papalit. Ano po pagkakilala niyo kay General Nartates? Next week. Next week. Asahan niyo. He is an official gentleman. He is the last of the Americans. The
last of the week, last 92. Hindi pa yun, yung ginawa ni General Torres, hindi ba parang pang-bypass yun? Parang i-active daw ang district. Bawal ba yun, sir? Ginawa niya? Because the power to appoint undesignated officers to different positions lies with the chief in. Pero hindi nyo ginawa yun, sir? But of course, with the clearance of Malacanang. So, clearance of Malacanang. I was given the mantle of authority. Then, President Duterte, you decide whatever you deem fit for the organization, you do it. Yun ang sabi sa akin yung President Duterte. Kaya wala ka rin nasagasaan ako. Because the authority came from the President. Sir, sinasabi, ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torres because he went beyond his authority, meron siyang sinibak clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torres doon sa actuations niya? I don't know. If he did it without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Doon sa sabi during my time, nag-declare ako sa Malacanang na probinsan, mabilisan ang kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng order ng letter o na-just inform Malacanang. Ito yung ginawa ko. So, parang ano, sir, reservatory mga sila? Well, sabi siya, expected na yan. Expected yan sa servisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio, you are good when the need exists. Pero sir, sabi niya, nag-meeting daw kayo na nagpunta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo, sir? Nag-meeting daw kayong dalawa? Pumunta sa presin. Ano po yung sinabi niya kayo, sir? I just give him my piece of advice as former chief PNP. Pag relief, sir, wala na yung benefits, at saka retirement. Andyan pa rin. Relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief purpose, if you are not facing administrative criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP o yung magiging acting chief PNP is hindi nga 3-star rank. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So pa-retire muna siya bago mag-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. So, ang magiging PNP chief minister, ano na siya? Si Torre, after that, He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Floating status, for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration of the government. So, kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until he retires, sir. Hanggang mag-retire siya. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming chief PNP, naawa siya na hindi ba po yung star, di na sa kanya na rin yan.
retire siya voluntarily. Hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang full star, hindi talaga pwede magkakaroon ng dalawang full star. So, hindi lang na rin sa ngayon. Ha? Yes, yes. Meron namang optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. It's to the moral of the team, given this situation. Hindi po makaka-affect na sir. I don't know. The prevailing sentiment ng mga member ng Philippine National Police. Sa ngayon, Ayan. Diyan po sa nagtanong, ang napansin ko po dyan, yung isang reporter na nagtanong, ang sabi, umabuso daw? Baka umabuso ba? Sa tingin nyo, may inabuso ba? Or inabuso ba ni Torre yung pagiging PNP chief niya? Kaya tinanggal siya. Kasi wala pa namang paliwanag ang Malacanang kung ano talaga ang dahilan. Kaya may kanya-kanya ng spekulasyon kung ano yung dahilan kaya natanggal po o tinanggal. Bigla-bigla lang ha, pabilisan itong si Torre. Pero ayon po diyan kay Rizaldo Lantoria, ang sabi po ng komento niya, deserve mo yan, hehehe. Goodbye, pasikat ka kasi. Ayon po sa kanila. Sabi ni Roldan Morelos, iiyak na yan. Iiyak na yan. Ayun sa nag-comment po matapos mapanood nila itong video ni Torre. Sabi ni Jopring Miles Torrentino, mga alibay nyo, alam namin tatakbo ka rin na senador sa election 2028 pa naman yun. Sa tingin nyo, mananalo ba yan? Sabagay, may mga supporter naman yan, sikat di ba? Pero titingnan kung tatakbo siya. Malay may pwesto pang ilalagay siya. Malay nyo sa tama yung mga sabi-sabi nila sa PWH ba yun or kung saan ba. Sabi ni Roldan Morelos, karma, lumaki ulo. Lumaki daw ulo mo, Torre. Sabi ni Terry Lumapas, wala ka na, maghintay ka na lang ng bracelet mo. Malapit ka na, hindi ka kakampihan ni Bangag. Pag walang pwesto, or kung hindi siya mabigyan ng pwesto, talagang delikado. Kasi alam naman natin, itong si Torre, kinasuhan po ng KOJC, kinasuhan po ng mga Duterte, dahil sa ginawa niya netong mga nakaraan, na ayon sa karamihan, labag sa batas yung ginawa niya. At kung mamalasin, nako po, Torre, kabado talaga to. Alamin po natin, o abangan po natin, malay po natin ay merong ibigay na pwesto sa kanya. Malay natin. Kaya sa ngayon, malungkot muna siya. Wala pang balita Hindi pa alam. Kawawang Torre. Naawa ba kayo kay Torre dito sa nangyari sa kanya? Nako po, kung sino yung nasabing naawa kayo kay Torre kasi ganito, ganyan, ano yung ginawa ni Torre kay Tatay Digong? Naawa ba siya nung mga panahon na yon? Ganito lang. Thank you. Bye-bye.